Mas lalong naging interesante ang Void Century mga tol dahil sa hindi lang pala simpleng rival o magkaaway si Joyboy at Imo, kundi mukhang dati nga silang magkakampi o matalik na magkaibigan. Obvious naman na naglaban sila dahil sa magkakaiba yung ideology o paniniwala nila, pero paano nga kaya talaga ito nangyari mga tol? At bali yan nga ang pag-uusapan natin sa bidyong to. So si Joyboy mga tol ang kilala natin na unang pirata at siyang wielder ng kapangyarihan ng Sun God Nika. Siya nga ang liberator na gustong mapag-unite o mapagbuklod-buklod ang buong mundo at gusto niya mabigyan ng don o absolute freedom ang lahat. Habang si Imsama naman kabaliktaran, gusto niya nga ng stability at mangyayari yun kung meron siyang absolute control. So ang senaryo mga tol, 800 years ago, ipagpalagay natin na ang hari sa Ancient Kingdom walang iba kundi si Davy Jones. Yun ang dahilan mga tol kung bakit si Raksasibek at si Teach ang pakay nga ang maging hari ng mundo. Dahil basically, gusto nga lang nilang bawiin yung dapat na sa kanila. So 800 years ago, alam natin na talagang napaka-advance ng Ancient Kingdom. Pero maaring sa way ng pamamalakad noon ni Davy Jones, magulo nga talaga ang buong mundo. Ipagpalagay na lang natin mga tol sa kung ano yung nakikita natin sa Beehive Island. Parang ganun siguro yung status ng mundo nung mga time na yon. Para bang yung mahihina nga kinakawawa at yung malalakas nga lang yung nasa taas. Kaya yan mga tol yung dahilan kung bakit gustong baguhin ni Joyboy at Imo ang lahat. Nung time na yan, matalik na magkaibigan ang dalawa at maaaring mag-crewmate nga sila. Sila yung unang grupo ng mga pirata na naglayag na ang gusto nga talaga baguhin yung sitwasyon ng mundo. Pinuntahan nga nila ang lahat at pinag-unite laban sa Ancient Kingdom na siguradong siyang naging dahilan ng pagbagsak nito. Pero ayun nga, sa huli mga tol, magkaiba talaga yung pananaw ni Imo at Joyboy sa kung ano yung dapat nilang gawin sa mundo. Si Joyboy gusto nga talaga ng absolute freedom kahit na ano pa nga ang lahi mo. Gusto niyang ibahagi ang technology ng Ancient Kingdom sa lahat at gusto niyang gamitin ang ancient weapon para mabura ang mga borders at bali yan nga yung concept ng All Blue. Samantala si Imo mga tol talagang hindi nga gusto ang idea na yan dahil sa maaaring mawasak lang ng humanity ang lahat gamit ang freedom na yon. Para sa kanya mas makakabuti yung stability at control at yan nga rin mismo ang gusto ng 20 Kingdoms. At kung mapapansin nyo, yung alliance na yan ng 20 Kingdoms mga tol, mga tao talaga. Kumbaga hindi nga kasali sa kanila yung mga fishman, giant, mink at iba pa. Basically racist nga yung mga tao pagdating sa ibang mga lahi. At maaring alabasta nga lang hindi ganun at pati na nga rin si Joyboy. Nung mga time na yan, siguradong mas malakas nga si Joyboy kay Imo. Pero maaring dahil sa inggit, nilamon din si Imsama ng corruption. At dyan niya nga nagawang makipagkasundo sa devil na siyang nasa katawan niya nga ngayon. Sinakripisyo niya ang katauhan niya at lahat para magkaroon ng kapangyarihan, para matalo si Joyboy at matupad yung kagustuhan niyang absolute control. So bali trinidor mga tol ng 20 Kingdoms si Joyboy sa pamumuno ni Imsama. Ginamit nila ang mga ancient weapon para itago ang lahat at i-cleansing ang mundo. Kaya siguradong yung dating Ancient Kingdom mga tol nakalubog na nga talaga sa dagat. Pero ang hindi nga napuksa ni Imo at ng 20 Kingdoms ang yung inherited will ni Joyboy at ng mga nakasuporta sa kanya. Namatay si Joyboy ng tumatawa knowing na mabubuhay nga muli siya through inherited will. At lahat nga ng di mga tol ganun nga rin yung ginagawa. That's why matapos ang napakatagal na panahon parang minumulto pa rin si Imo ng nakaraan niya. Mas pinili ni Imo yung physical immortality likely dahil sa OP-OP Nomi user. Samantala si Joyboy nga at ang mga di patuloy ngang nabubuhay through inherited will. Nagawang i-preserve ni Joyboy at ng mga alis niya kasama si Lily yung katotohanan through poneglyph at naniwala sila na darating yung time, yung oras na matutupad nga nila yung absolute freedom. At eto na nga tayo mga tol sa present kung saan nagkakatotoo na nga ang lahat. Lahat ng kinatatakutan ni Imsama nabuhay nga through inherited will. Lahat ng mga pinangako ni Joyboy sa Void Century mangyayari. Darating na ang doon ang liwanag ng mundo at makakamit nga ng lahat ang absolute freedom. Pero tingin nyo mga tol, tama kaya talaga ang gustong ito ni Joyboy? Dahil in a sense, parang tama rin si Imsama na pag sobra nga yung freedom, mahahantong din yun sa pagkawasak ng lahat. Kaya rin siguro nasabi mga tol ni Dr. Vegapunk na talagang hindi niya nga masabi kung sino ba talaga yung good at evil. So bali yan nga ang kabuuan ng video natin at syempre, comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan
para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagam!